Katatapos ko lang magluto ng hapunan namin. Napansin ko kanina patahimik ang boyfriend ko. Kaya naisip ko, masyado siguro nito dinibdib ang mga narinig ng mga taong tsismoso kanina. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Kahit nga sa school namin nung nasa kanila pa siya, marami na lang akong naririnig na pang-aasar. Minsan pa nga sa mga mismong kaklase pa namin. May mga natuwa at kinilig kasi naging kami daw ng best friend ko. Bagay daw kami sabi pa ng iba, naming kaklasing babae, maganda at gwapo. Magka-shape pa daw kami ng mukha, kaya para na kaming magkamukha, swak na swak to each other, sabi pa ng isang classmate namin. Masaya ako kapag nakakarinig ako ng mga ganong papuri sa aming relasyon. Ngunit ang babasag lang yung ngiti ko kapag nangaasar naman yung mga boys. Hindi raw ako bagay kay Vice kasi may dugurok itong berde. Mas bagay daw ako sa kanila, sa mga tunay na lalaki kagaya nila. Mas matulis, mas hasang-hasa. Basta yun ang mga term ng mga buwang kong kaklase. At ito pa, huwag daw ako sa mapurol kasi daw baka matetano. Mga bali talaga sila, diba? Ganyan sila ka-advance. Minsan napipikon ako, pero madalas sinahayaan ko na lang kasi diba, ano naman magagawa ko. Di ko naman hawak ang mga pag-iisip nila. Bahala nga sila. Sa aming dalawa ni Vice, kailangan kong mas maging matibay. Alam ko kasi, kung hindi ito magiging madali sa akin, lalo na siguro sa part niya, diba? Kagaya kanina. Mga ganong chismis pa lang yung naririnig niya at direkta sa kanya sinabi. Paano na lang kaya pag inasar na siya mismo ng mga kaklase namin? Kinakabahan ako, kaya kailangan ngayon pa lang matuto na siyang mag-ignore ng mga ganong salita. Pero inaamin ko talaga minsan, nakakasakit na ang mga sinasabi ng iba. Pero sige lang, Ravan. Habang kumakain ng hapunan, babe, kanina ka patahimik. Okay ka lang? May masakit ba sa sugat mo? Hindi, wala naman. Kain ka ng marami ha. Papasok ka na bukas. Ba hindi ako tinamad? Siguro. Okay. Nagpatuloy kami sa pagkain. Maya-maya, tumayo ito at uminom ng tubig. Oh, tapos ka na? Busog na ako. Ba't konti nang kinain mo? Hindi mo ba magustuhan ng luto ko? Malungkot kong tanong. Kailan ko ba hindi nagustuhan ang luto mo? Busog na talaga ako, babe. Okay. Pagkatapos kong kumain, nagligpit na ako para makauwi na ako sa boarding house ko. Bilang girlfriend ni Vice at hinabilin siya sa akin ng parents niya, obligasyon akong alagaan siya. Isa pa kasiyahan ko rin ang pagsilbihan siya. Babe, uuwi na ako mamaya-maya ha. Ihatid ko na lang yung breakfast mo bukas. Bibili na lang ako sa labas. Nakakahiya na sa'yo, babe. Sige, gusto mo magalit ako sa'yo? Ayoko lang naman mahirapan ka, babe. Sinabi ko bang nahihirapan ako? Hindi naman ah. Babe naman eh. Ay nako, sige na. Magpahinga ka na, uuwi na ako ha. Babay na. Nilapitan ko siya habang nakaupo sa kama at kinis sa kanyang pisngi. Alis na ako. I love you. Nabigla ako nang bigla niya akong niyakap habang sinusubsob ang kanyang mukha sa tiyan ko. Dito ka na lang matulog. Please. Babe naman, Sige na. Please. magagalit si Tita Ami at Tito pag nalaman nila na mas marami pang tulog ko dito kasama ka kaysa boarding house ko. Hindi naman nila malalaman eh. Babe naman. Sige na nga. Di na kita pipilitin. Sige na. Hatid na kita. Yun, kagaling rin naman magtampo. Sige na nga, dito na ako matutulog. Basta, huwag makulit ha. Lumiwanag ang ngiti sa mga labi ng boyfriend ko. Yay! Habang nakahiga sa kama, nakayakap siya sa akin ni Kuran. Nakaunan din yung ulo ko sa kaliwang braso niya.
habang yung kanang kamay niya naman na may sugat pa ay nakayakap at nakapatong sa aking tiyan habang magkadantay naman yung mga paa namin. Nasa ganoong posisyon kami habang nag-uusap. Babe ko, Hmm? dito ka na lang ulit mag-board oh. Ha? E di, iisipin ng lahat. Live-in tayo. Alo, Matagal na naman tayo live-in no. iba naman noon at ngayon, babe. Sige na. Hindi pwede. Bakit ayaw mo? Takot kang may gawin ako sa'yo no. Hindi ah. I mean, magagalit sina tita at tito. Takot ka lang eh. Di naman nila malalaman eh. Hindi kayo. Ah, so hindi ka takot gawin ko sa'yo to. Bigla niya akong ginampian ng halik sa leeg. Ilang ulit pa niyang ginawa. Hindi pa ito nakontento. Nakangiti itong pumaibabaw sa akin habang paulit-ulit akong hinalikan sa kung saan-saan. Babe, ano ba? Nakikiliti ako. Patuloy pa rin siya sa pagkiliti sa akin. Grabe, napapasipa na ako sa kakatawa. Babe, may alam ko paano gumawa ng baby. Tawang-tawa pa rin ito sa ginagawa. Baby ka dyan. Stop na, babe, please. Maiihina ako. Bababa pa sana yung kiss nito sa may tummy ko, kaso napatadyak na ako sa sobrang kiliti. Kaya yon, natamaan ko tuloy ang sugat niya. Aray, babe, ang sakit. Yan, ang kulit kasi. Napabangon tuloy ako sa pagkakahiga upang tingnan ang tiyan niya. Naglalambing lang eh. Sorry na, di ko sinasadya. Ang sakit, babe. Halika nga, tingnan ko. Yan, ang ilikot kasi. Pagalingin mo nga ako, Jackie. Babe, sige na. Hinawakan ko ang tummy niya, tapos binigyan ko ng flying kiss. Babe, kantahan mo ako ng May Kenny, dug dug do re mi. May Kenny, dug dug do re mi. Yung bagani, babe, alam mo yun? Sige na. Hala, ginawa mo pa akong babaylan. Sige na. Babe naman eh. Sige na, babe. Tayo lang naman. Tsaka gawin mo nga yun, babe. Parang chant lang. Tapos habang kinakanta mo ako, sumasayo ka. Sige na. Baka gumaling na ako. Kung ano na lang talaga yung nalalaman mo si Marie. Sige na nga. Okay. Game. Mi Kenny, dugdug do re mi. Mi Kenny, dugdug do re mi. Pag mahal mo talaga ang tao, kahit mukha siyang ewan, ang ganda-ganda pa rin sa paningin mo. I love you, babe. Ginawa mo akong katatawanan, babe. Sama mo. Ikaw talaga? Love, babe ko. Nakakawala ng sakit sa katawan kapag kasama mo yung taong nagpapasaya sa'yo, no? Feeling mo lahat ng mabibigat na bagay ay ang gaan. Sarap sa pakiramdam. Alam kong hindi magiging madali ang sitwasyong pinasok ko, pero kung ganito naman kapuno ng pagmamahal ang relasyong meron kami ni Jackie, naniniwala ako magiging matatag kami at matibay. Oo, bakla ang pagkakakilala ng lahat sa akin. Pero kasi ang alam lang nila ay ang pangalan ko. Pero hindi nila kilala ang buong-buong ako at nilalaman ng puso ko. Alam ko nag-umpisa pa lang ang pagsubok sa relasyon namin ni Jackie at sa palagay ko marami pang parating. Ngunit sa mag-iisang buong relasyon namin ni Jackie, minsan ko nang napatunayan kung gaano niya ako kamahal. Kung gaano siya nagsasakripisyo para sa akin. Kung paano niya ako inalagaan at kung paano niya ginagalang ang mga magulang ko. Nasa kanya na lahat ang mga katangiang kamahal-mahal ng mga lalaki. Di ko na yata kakayanin kung mawawala pa si Jackie sa buhay ko. Siya lang, sapat na. Makasama ko lang siya, kumpleto na. Wala na ko ibang mahihiling pa kundi ang manatili sa piling niya. Mahal na mahal ko siya. Si Jackie lang ang gugustuhin ko magiging nanay ng mga magiging anak ko. Ang magiging ilaw ng tahanang bubuuin ko.
Ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pumuti na ang aking mga buhok. Habang binabalikan ang larawan ng aming cute na mga apo. Nagising ako dahil sa sikat ng araw na dumadampis sa aking mukha. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakita kong wala na si Jackie sa aking tabi. Binasa ko ang note na kanyang iniwan. Vice Pogi, good morning babe. Kain ka na po ha, pinagluto na kita. Hindi na kita ginising kasi para makapagpahinga ka. Tender hugs and kisses. I love you. Iniwan ako ni Jackie. Akala ko siguro nito hindi ako papasok. Pumangon na ako at naligo. Pagkatapos ay nagbihes. Medyo late na ako sa isang subject pero hahabol na lang ako on the next period. Pagdating ko sa school, ramdam ko agad ang tensyon dahil sa dami ng mga matang nakatingin sa akin. May mga nakangiti habang tinitingnan ako. Madalas pa yung mga nakakasalubong kong mga babae nagsasmile sa akin. Nako-conscious tuloy ako. Habang yung mga lalaki naman parang nakakaloko yung mga tingin. Grabe, anong nangyayari? Famous na ba ako ngayon? Kasalukuyan akong paakyat ng hagdanan ng third floor nang may makasalubong akong dalawang chika babes. Medyo familiar yung mukha nila sa akin kasi isang building lang yung mga room namin. Pero hindi ko talaga sila kilala. Hi Vice. Kumuha ito sa akin kaya kinawayan ko rin. Hello, kilala mo ko? Subas, paano ka naman hindi makikilala eh? Crush ka na yata ng buong campus. Oo nga, napanood namin yung video na sumayaw kayo ng Versace ng girlfriend mo. You know what? Bagay kayo. But I think, mas bagay tayo. Ah, talaga? Masyado ka namang joker ate. Anyway, salamat. Hala besh, inaati ka. Oo nga, wag ganun. Selfie naman ang isa oh. Dali, dali. Sabay click. Grabe, di na ako makatanggi sa dalawang mahaharot na babaeng to. Wala na ako ibang magawa kundi ang makismile na lang din. Thank you, Vice. Ang bango-bango mo naman, Lodi. Teka lang, dahan-dahan may sugat pa ako. Ay, sorry. Napatingala kaming tatlo nang may biglang nagsalita sa may taas ng hagdan. Grupo ng mga kalalakihan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga siga sa school namin. Ang grupo ni Cardo. Meron silang 5 miyembro at si Cardo ang leader. Ang pinakamaangas, pinakapasaway, at pinakasimpatiko ko umasta. Hey, mga girls. Baka yung nag-judge ka sa isang yan. Dito naman kami. Mga tunay na yami. At walang kabahit-bahit ng kabaklaan. Nako, wag mo nang pansinin yan sila, Vice. Aakit ka ba? Sige, sasamahan ka na namin. Oo nga. Let's go. Inggit lang yan ang mga yan. Hep, hep, hep. Sino may sabing pwede kayo lumusot? Na-block na yung daanan namin dahil sa kanilang 5. Mga pare, ayoko ng gulo. Pwede ba tantanan niyo na ako? Kami? Aba, matapang. Mga dude, narinig niyo yun? Ano ba yan? Di pa nga gaano kagaling yung sugat ko. Mukhang mapapalaban na naman ako nito ah. Padaanan nyo na kami. Kung ayaw yung isumbong ka namin kay Dean. Talaga lang ah. Sino ba may sabing takot kami kay Dean, Mother? May kaguluhan bang nangyayari dito? Para akong nabunutan ng tinik nang biglang dumating si Ma'am. Naku, wala po, Ma'am. Kamot ito ng kamot sa batok at binalingan kaming mapambantang tingin. Nagsasalita sana yung isang chika babe kaso pinigilan ko siya para iwas gulo. Wala po, Ma'am. May tinatanong lang po sila. Ganun ba? Sige. Magsipasok na kayo sa mga klase ninyo. Thank you, ma'am. Ba't mo ako pinigilan? Para iwas gulo. Sige na, pasok na ako. Bye. Saktong katatapos lang ng first subject kaya busy ang lahat sa kung ano-anong bagay. Nanap agad ng aking mga mata ang maganda kong girlfriend. Nakita ko ni lunch na agad naman akong kinawayan. Kaya napalingon si Jackie. Kunot ang noo.
Umupo ako sa tabi nilang dalawa. Sis, namiss kita. Buti naman pumasok ka na. Sasabay sana ako sa boarding house ninyo mamaya para makita ka. Talaga lang ah. Nakakabagot na kasi. Tsaka namiss kong humahawak ng ballpen. Babe, sure ka kaya mo na? Sana pala sabay na lang tayo kanina. Kaya nga, iniwan mo ko. Sorry, himin kasi ang tulog mo, kaya hindi na kita ginising. Hala, magkatabi kayo natulog kagabi. Oh, Hala, kayong dalawa. Naku, di ba ako ready maging ninang ha? Sira. ewan ko sa'yo, lunch. Huwag mong gahasain tong sisterit ko, Jackie ha? Virgin pa yan. Baliw to. Huwag ka nga. Ah, talaga lang ha? Piliyang sinulayapan ako ng tingin ni Jackie. Di yata kumbinsidong virgin pa ako ah. Babe, virgin pa ako. Totoo. Wala naman akong sinasabi ah. Sabay kami nagpaayos sa pagkakaupo nang dumating ang teacher namin.